Hi guys! Welcome to my YouTube channel po. New day, new video po tayo. Ang pag-usapan po natin ay tungkol po sa SSS death benefit po at sino ang pwedeng makakuha at magkano po ang makukuha po nila. Alam nyo ba guys, ang isang membro, pag ang isang membro po ng SSS ay pumanaw, maaari pa rin makatanggap ng benepisyo ang kanyang pamilya. Yes po, may tinatawag po tayong SSS death benefit po. Sa video na ito, aalamin natin kung sino po ang pwedeng makatanggap at magkano po ang maaaring makuha po nila. Kaya tutok lang guys. Ngayon, ano ang death benefit? Ang death benefit ay isang cash benefit na binabayad ng SSS sa mga benepisyaryo ng membrong pumanaw po. Ayan, maaari itong ibigay sa dalawang paraan, monthly pension o lump sum payment po. Mga uri ng death benefit po, nandyan po ang monthly pension at pangalawa po dito ang lump sum benefit po guys. Ngayon, sino po ang mga beneficiaries po? Ang unang binibigyan ng benepisyo ay ang primary beneficiaries po niya. Kasama dito ang asawang hindi pa muling nag-asawa at mga anak na legal, legitimate, adopted o illegitimate po basta wala pa pong 21 taong gulang, walang trabaho at hindi pa kasal. Ayan po. Kung lampas 21 naman pero may permanenteng kapansanan, maaari pa rin silang maging beneficiaries po ninyo. Ayan guys. Kung walang primary beneficiaries po, mapupunta ang benepisyo sa secondary beneficiaries po na kadalasan ay mga magulang ng miyembro. At kung wala pa rin, ibibigay ito sa itinalagang tao sa SSS records ng miyembro o kaya sa legal na tagapagmana nito ayon sa batas. Okay? Kaya guys, mahalagang siguraduhin na updated ang inyong mga SSS records, lalo na ang listahan ng mga beneficiaries po natin. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala, pero siguraduhin natin may maiiwan tayong benepisyo para sa ating pamilya.